Babalikan po natin ang pag-aaral. So, lalagay ko po yung chart. Pwede ikaw. Ito pong binanggit sa Daniel chapter 12 ay patungkol po ito sa 70th week. 70th week. Merong stop. 70th Yung paikli. Ikaw ba yung nag-stop? week of Daniel. Yung Sabihin po yung niya, sa yung gitna. pinakahuling linggo Nung di pa tapos si Lord. na Ikaw yung nag-stop si Simon. linggo po ni Daniel. Sinatapos na po yung 69, Tatapinig mo na. pero na lang po Ito, huwag mo puputulin ha. Straight. sa gusto ngayon na Huwag ka magalaw. 1 week left. Yung 1 week Sige. left, that Tutok mo is sa 7 blackboard. years. May sinusulat sa blackboard. Dito po yung sinasabi ko na Kung masinaw mo, no? dispensational, dispensation, of the fullness of time. Sa Gentile, dito po ang last yan. Pero, pasok ng konti. Ito po yung start ng tribulation period. Nandito po. Yung binasa po natin, Daniel 12, may binanggit na sige, yung 70 week, yung dispensation of the fullness of time, nag-last yun sa Gentile age. Pero pumasok siya ng kaunti sa loob ng tribulation. Dito po sa bahagya ng umpisa ng tribulation period. Ito po yung up. Ito po yung last dispensation ng sabihin natin ng New Testament. New Testament bride. Yan po, binigilisan ko lang. And then, itong 7 years tribulation, which is 70th week, dispensation pa rin yan. Dispensation time pa rin yan. Pero para saan to? Para sa Hudyo. Kung binasa natin Daniel chapter 12, verse 11, ang sabi ron, di 7 week, diba? Pero sabi dito, sa verse 11, and whom the time of the day of sacrifice shall be taken away, and the abomination that make desolate set up, there shall be 1,290 days. So, sa 7 years, ito po yung gitna, sa 7 years na ito, yung binanggit na 1,290 days, dito na po mag-i-start yan sa last part ng 7 years. Sabihin, magsisimula sa March, middle of the week. Dito po yun. Kalapitan. Susunod nyo? 7 weeks po ito. 70th week, dito po yan. Diretso po. Ito po ang gitna. Sa Daniel 12, 11, 1,290. Ito po yan. So mula dito, sa gitna, hanggang dito, that is 1,290. So, ima-minus mo yan sa 1,260. Then, lalabas, ilan? 30. Yes. 30 days. So, ito yung 1,260 plus 30 equals 1,290. And sabi sa verse 12, blessed is he that waited and counted to the 1,305 and 30 days. That is 1,335. 1,260 plus 90. Ang 1, ito po yun. 1,260 plus 1,335. So 1,335 minus 1,260 lang. 45. So total of 75 extra days. Yan. Ngayon, bakit ko sinabi ito mga kapatid kung Daniel chapter 12? 75 weeks of Daniel.
para sa kahuli-huliang panahon ng Hudyo. Ito po ang great events na magaganap. Bago tumungtong ang millennium. Millennium na. Dito po sa 30 days, during 30 days, at saka pagpasok ng 45 days, that is great events. Hallelujah. Nilagay ko lang to, no? 75. Total of 75 yan actually. 75 ko yan. Dinivide ko lang po kasi to. Okay. Itong 7 years period ito ang simulain ng pag-iral ng Antikristo. Sabi sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 1, yun po yung ipinapakita na palatandaan mga kapatid, bago dumating ang rapture, pasok talaga tayo sa Revelation. Tingnan natin. Sa 2 Thessalonians chapter 2, 2 Thessalonians chapter 2, samahin niyo ako 2 Thessalonians. Ang sabi sa chapter 2, verse 1, finally, now we beseech you, brethren, by the coming of the Lord. So, coming of the Lord, not dispensation of bride, New Testament. Ang kausap ni Pablo ay mga taga-Thessalonica. Bakit kausap ni Pablo yung mga taga-Thessalonica? Yung Thessalonians, nahihilo sila. Kasi merong nangaral, tapos na raw ang rapture, tapos na ang resurrection. So, itong mga taga-Thessalonica, nahihilo sila. So, sabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering, that is rapture. Gather together unto Him, New Testament bride rapture yan, ha? Sabi niya, sa verse 2, that you be not so shaken in mind. Kasi nga, may ear, merong nangaral ng iba. So, naligid sila. Sabi, or be troubled neither by the Spirit or by the word, by the letter, from us that day. Ito po yun, from us. That is the last period of the New Testament bride. Okay. Inuulit ko lang kasi para masundan natin. Ang sabi sa verse 2, and the sin of the word of God, and from us the day that Christ is at hand. Verse 3, let no man deceive you by any means, for that day, that is rapture, shall not come. Okay. Except there come the falling away first, that the man of sin be revealed. So, itong 70 weeks of Daniel, bago pumasok yan, kailangan magtapos muna yung dispensation ng New Testament bride. So, itong 70th week, ito yung sinabi ni Daniel 9, verse 27. That the Antichrist shall be covenant for 1 week. Pag binasa natin yun. Palatandaan na ikakasapunan ng Antikristo, yung man of sin. Dito sinabi ni Pablo, ay walang iba yung minimension sa 9:27. Kasundan nyo? Ulitin ko let no man deceive you by any means. So, dahil nagkakaroon ng kaguluhan tungkol sa rapture, kaya magululihanan naman, for that day, that is rapture, shall not come. Hindi muna darating ang rapture. Except there can be falling away first, and the man of sin shall be revealed. Yun po yung 9:27 na tinutukoy ni Apostol Pablo. Yan din yung sinasabi ni Kristo, Matthew 24, verse 15. The son of perdition, who poses and exalted himself, that is all about God, and worship God, that sin is temple of God, showing himself the free. So, ang isang palatandaan natin sa dispensation, mga kapatid ng Gentiles, makikita natin yung pagkakasunduan ng Antikristo sa Israel at sa maraming bansa. At kapag nakita natin yun, iilan po yung sabay ng two prophet ministry. Ng 3.5 years. So, itong 7 years, mga trumpet na po yan. First 3 trumpets, hindi natin babasahin, dahil kulang tayo sa oras. And then 4th, announcing of the 3 woes. First woe, second woe, third woe. And then 5th trumpet, pagbaksak ng tala, binuksan ng Hades. And 6th trumpet, preparation of Armageddon.
Ang Armageddon nasaan? Nasa loob ng 30 days. Okay. Revelation chapter 7, verse 1. Preparation ng 4 angels nakatayo sa Middle East. May 4 na anghel nakatayo holding the 4 wings. Yung 4 wings na yun, yung po ang Armageddon. Armageddon. Wings of war. Okay? So, yung ika-pitong trumpeta, yung last trumpet, ay nandito po sa 30 days. Start ng 30 days. Perform 7 trumpets. 7 trumpets. At ang laman ng ika-pitong trumpeta, that is 7 vials. 7 vials. Outpouring of 7 vials. Yan po ang laman ng 7 trumpet. Sa loob ng 30 days. Alam niyo po ha. At yung ikaw trumpeta ay nasa simula din ng 6 feet. Papunta ng 7 feet. Okay? So, ay paliwanag ko na po. Ang rapture, makikita natin ang pagkasal ng ating Kristo. At simula din ang two prophets at yun din yung start ng first 3 trumpets. Okay. Ano po? Ngayon. So habang yung trumpet, itong 7 trumpet, this trumpet is judgment trumpet. No? Pag binasa natin yung trumpet, mababasa nyo po, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3. Bakit 1/3? Kasi kaya 1/3 siya, mga kapatid, sa loob ng tribulation period, habang nagkakaroon ng matinding kaganapan sa loob ng tribulation period, may 2 lingkod ng Diyos para sa 144,000 na nangangaral upang ito ay maseryuhan. This 144,000 is the remnant. Remnant po sila. Okay? So, after ng 3.5 years, 1,260, mamamatay po sa kalagitnaan ito ang 2 propeta at pagkatapos po na maseryahan itong 144,000, pagdating po dito sa last part na ito, ng 1,260 plus 30, 1,290, matindi pong kaganapan yan. Hallelujah. Pero dito sa 1,260, dito po nagaganap yung dalawang pakpak ng agila ay inilipad itong 144,000 dito sa last part na ito ng 1,260. Okay? That is 3.5 years. Na yung 144,000 po dito ay ginagamit po sila para saan? Doon sa woman Revelation 12. Israel din po yan. Okay? Sila po 144,000 ang mag-preach dito sa mga woman of Revelation 12. Preservado po itong woman na ito. Habang tumunog na po yung ika-4, tumunog na yung 5 trompeta, at ang kanin tumunog na. Itong woman na ito, kung saan man sila naroon, ay ipinupublik po sila ng Panginoon para sa kamay o pugo ng Antikristo. Okay. Pero, yung 144,000 na yan, sa stand ko lang po ngayon, ano? Yung 144,000 na kumakalat sa buong mundo ay hinuhuli ng Antikristo Bababa ay paatras. isa-isa.
Hindi. Ngayon, ito So, patras yung 144,000. Yung Mayroon unit. silang bantok ng dugo ni Kristo. Paano yan? Sila po ay selyado. 30. Sabi nga dito sa unang bahagi Yes. ng una, habang ang dalawang propeta ay nangangaral, siselyuhan po sila ng Espiritu Santo. Okay. Pero, pagkatapos ng kanilang kapanahunan, that is 42 months, equivalent to 3.5 years, pagpatay po ng 144,000, according to 2 Thessalonians chapter 3 po ata yun, na ang sabi ay tama ba? Kapag nawala na, anong verse ba yun? Second ba yun? Chapter 3? Alimutan ko yung verse niya. Ano bang verse yun? Pakitulungan niyo lang ako, ha? Chapter 3. Yung sabi kapag nawala na siya, or he, Brother Francis, sabi yun? He left. Yung Holy Ghost pag wala na. Okay, Second Thessalonians 2:7. For God has not called. We have 15. So chapter 2 verse 7, for the mystery of iniquity already worked. Only he who now liveth will live until he be taken out of the way. Yung until that he taken out of the way, ibig sabihin mga kapatid, sa panahon ng dispensation of the fullness of time, that is the era of the Holy Ghost. Mula doon sa araw ng Pentecostes, may panahon na kung kailan siya nandito sa lupa. Kaya maliwanag, sabi tayo ngayon, sabi sa Romans 9:13, the night is far spent. Ibig sabihin, gabi ang dispensation natin. Pero sa mga anak ng Diyos, hindi gabi. Araw po, may liwanag. Bakit may liwanag? Kasi ang Holy Ghost nandito sa dispensation. Pero natapos na ang Gentiles, natitira pa sa Diyos. Ngayon, yung Holy Ghost, sabi nito sa 2 Thessalonians 2:7, may panahon ng pag-akyat ng Holy Ghost. Kailan? Ang last mga kapatid, yung 144,000 na bautismado ng Espiritu Santo, sealed by the Spirit of God. Pag pinatay po sila, 144,000, at kasi, naubos na ng tulong-tung na po sa 42 months, equivalent ng 1 to 60, 3.5 years, patay lahat ang 144,000. It means to say, itong panahon na to, paatras, o kasulong na yan, total darkness yan. There is no mercy. Wala nang mercy rito. Didilim. Ang sabi ng Bible, sabi sa loob ng trumpet, huwag mo saktan. Huwag mo unang saktan ang lupa, di ba? Ano lupa ba yun? Ang langis, at ang alak at langis, huwag mo unang saktan. Ibig sabihin, wrath of God yun. Hindi pwedeng ibuhos ng Diyos ang wrath of God. Nandito ang Holy Ghost. Maliwanag? Amen. Maliwanag hindi? Hindi pwedeng nandito sa lupa ang Holy Ghost. Bumubuhos ang bayan. Tumutunog ang trumpet, bumubuhos ang bayan. Hindi pwedeng mayroon po ditong buhay na selyado ng Espiritu Santo. Kailangan talagang mamatay muna yun. Papatayin muna sila. Ngayon, yung woman Revelation 12 woman, hindi ba selyado yun eh? Hindi sila selyado ng Espiritu Santo. Baptize sila ng Holy Ghost. Magkaiba yung baptize sa siling. Ang ibig sabihin ng baptism, mga kapatid, is Kasi malapit na. immerse. So, yung woman of Revelation 12, so kung magkita ng 144,000, na-immerse sila sa Espiritu ng Sino Diyos. mga? Immerse. Pero hindi sila selyado. Okay? Ang baptism, meron ding baptism na seal. Ano regalo? Yes? May baptism na seal, may baptism na hindi seal. Nakalubog lang sila.
Hindi sila singing. So, itong woman of Revelation 12, pag mawala man yung 144,000 at the end of 1 to 16, wala na po yung Holy Ghost. Kundi itong Revelation 12 woman, nakatago na sila. Kung saan man sila nakatago. Pero hindi sila selyado ng Espiritu Santo. Iba po ang disenyo ng katawan nila. Pagpasok po ng milenyo. So, itong panahon na ito, mga kapatid, ay ang kapanahunan ng Armageddon. Armageddon. Pagtunog ng 7 trumpet, that is the ultimate trumpet, sounding ng 7 trumpet. Pag-sound ng 7 trumpet, kasabay ng 16. Opening of the 16. Kulang kaming oras natin para basahin natin yun eh. Ang kasunod ng 16 ay 17. Ang 17 ng Revelation chapter 8, when open of the 7 seal, there was silence about the space of half an hour. Ano nangyari yung mga anghel sa langit? Biglang natiganggan sila. Bakit? Yung makikita nila sa panahon ng Armageddon ay hindi pa nangyari sa buhay. Armageddon yan. Armageddon. So, ito pong 7 Yan, yan. trumpet, Armageddon. 7 may bias, may 7 bias pa ito. Itong 7 bias, matindi po yan. 7 bias. Matindi yan. So, ibig sabihin, ang kapanahonan ng 1 to 90, ito pong 30 days na ito po ang Revelation chapter 19. Ito po ang Revelation chapter 19 na bumababa si Kristo. Ito ang Matthew chapter 24 na si Kristo ay bumababa. So, ito yung final ng dispensation of the fullness of time. Finally, na yung pagbitaw ni Kristo, alam niyo ba yung pagbaba ng ating Panginoon Kristo, sinabi na ito eh. Ngayon, sarado yan. Sarado po ito, kalangitan. Amen? Sarado yan. Pero sa pagparito po ng ating Panginoon Kristo sa Matthew chapter 24 po yun, kung di ako nagkamali, sa 30-something yun. Mababa ang puyong kalangitan Ano yung regalo, Mika? para silang ulap, nagro-roll. Bumubukas yan. Pagbukas yan, mga kapatid, ang nakikita po na palapit ng palapit ay si Kristo Ayun yan. na ring ng Gloria. Ilan yan pera? Habang palapit ng palapit, mga kapatid, sa daigdig nito natin, hallelujah, at dito nagaganap ang matinding paghatol ni Kristo sa mundo. Sabi ko nga kanina, Yung ano yun? ng 30 days, wala Para pong din sa'yo. taong Para selyado sa'yo. ng Espiritu sa Ano pagpapalito yun? ni Kristo. Walang aabutan. Yung moment. Kundi lahat ng selyado, mga kapatid, ay kasama ng bumababa ni Kristo dito. Ay, notebook. Hallelujah. Kasama ang bababa ni Kristo dito sa Holy Ghost. Saan ba nag-resurrect? Ito 144,000. Bago bumaba si Kristo, dito pa lang sa 1 to 16, nag-resurrect yun, mga kapatid. Nag-resurrect sila habang si Kristo bumababa. At sila ay kasama na bababa dito sa lupa. At kasamang hahatol. Amen. Sa loob ng 30 days ng Armageddon. Ito naman, 45 na ito. Ito naman yung Matthew chapter 25. Tingin niya, Mika. 45 days is the Tingin. cleansing of the temple. Yung 1 to Marty. yung 1 to 19 na templo ng Panginoon ay narumihan sapagkat nag-extend po ng 30 days, hindi naman pwedeng linisin ng templo sa loob ng 30 days dahil Armageddon yun eh. Ha? Naghintay po ng matapos ng 30 days, saka pa lang linisin ng templo sa loob ng 45 days. At doon sa panahon ng 45 days, Matthew 25, this is the separation of the sheep and goats. Ibig sabihin, meron palang inabutan na kalagpas sa 30 days na goats. Alam ko na. Pero, ang sabi ng Biblia, Sa loob. papatayin din ang paloob ng Pero yan, ano yung laman? At yung sabi yung sheep, yung sheep, Para pasok yung sa laman. Revelation 12, bukas sheep, itong sheep na ito, mga kapatid, Kain. mixed multitude ng tao yan. Pero yung Revelation 12, bukas, exclusive budyo yun. Okay. Itong goat, buhay, patay sa loob dito. Sa angat talaga. Zechariah chapter
chapter 14, habang bumababa si Kristo, pagtungtong ni Kristo sa gilid ng templo, sabi maghihiwalay is, maghihiwalay. Baka nakakapayat. At yung tubig kakalang Nakakapayat. sa Saudi Arabia, dahil desierto yun. Lalagyan ng tubig yun at patutubuin yung halaman para saan? Para sa millennium. Sa mga millennial, citizen. So, dahil tapos ang oras, hanggang dito lang muna yun. Amen. Sige ba, Bibo? Ang information namin dyan, ano ang laman ng 78 weeks? 78 po. Ang naman po ng 78 weeks, na tulad sa natin, 78. Ito nga po, yung dulo. Siya nga. Ang laman po niya, ang laman po nun, Confirmation lang. oo, sa Hudyo. Basahin mo muna instruction. For the Jews. Yung laman niya, ano ba? Yung kasi pag binasa po natin yung Daniel chapter 9, verse 27, Daniel 9:24, 24 po yun, ano? Basa po natin yung tinatawag na sixfold purposes. Yung sixfold purposes, kaya sila binigyan ng allotted time ng 70 Ato pala si ay upang tapusin sa Israel ang kanilang pagsalansan. Okay? Kasi yung sixfold purposes mo ay hindi pa po nangyayari sa Israel na kahit na nag-start po yung 70 weeks. Dito lang po magaganap ang sixfold purposes. Paano tatapusin po yung amin na layunin para sa Israel ang ibinigay na last week of Daniel sa pamamagitan po ng dalawang propeta. At pagkatapos po ng dalawang propeta, 5, 4, 3, 2, 1. Time na. sixfold purposes. Opo. Kaya lang po, ang katapusan po mga kapatid, 5, 4, matatapos po ang sixfold purposes ng Israel pagkatapos po ng pangalan ng 144,000 sala. Dito po sa 126. Ito. 5, Bago po mag-30 days, tapos na po yung sixfold purposes. Dito sa anak ito, wala. Tapos na, na-cleanse lang. 6, 4, 3, 2, 1, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, Stephen? 9, 8, Yes. Ang kay Stephen po, 5, 4, 12. ang kay Stephen po ganito. Bilang maririnig Ito po ay 70th week of Daniel. Ang kapanahonan po ni Stephen ay nasa panahon po ng something 53 AD. Tayo ng Gentiles po yan. Si Stephen ay Gentile po, hindi siya Hudyo. So, ang 70th week of Daniel, exclusively Hindi na nga yun. Gentile. Yun po yung tamang kapatid. Kapilang naman eh. Except sa ulawa ng 7 Adventist. Kaliwete ka lang. For the Jews. For the Jews, yes. Exclusive for the Jews po ito. 2 hours na siya. Stephen is 2 hours. Gentile siya eh. So, si Stephen, hindi siya kasama sa loob ng 70 weeks or 70th week. Malayo pa ang panahon ng 70th week. Pinatay po si Stephen sa time ni Paul. Si Paul hindi pa siya converted. Hindi pa. So, ibig sabihin, hindi pa converted si Apostol Pablo, pero umiiral na ang Gentiles. Umiiral na yun. Sa tunong maging Gentile. So, yung time na pinatay po si Stephen, hindi 53, pa-atras po, 50, siguro mga 50 years after ng Pentecost. Mga 15 years after ng Pentecost. Yes, si Pablo, boy pa si Pablo eh. Si Pablo namatay something eh. Mga 68 BC, bigyan, buhay pa eh. Pero yung Question ng Bible, after mga 9, yung siguro yung yung pag-uunong ang canonize, actually ang canonize mo, nasa mga 200 yun eh. Okay. Yung po yung sinasabi natin, balikan natin si Stephen. Si Stephen po, nang siya'y patuwid, come out na po ang 70 weeks.
Sa Daniel 9:25, the Messiah will be cut off. So, yung pag-cut ng Messiah, yung pinapagtigil ng TikTok times lang ng 17 weeks. Hindi po, pasok po sa, ito po yung 69 weeks. So, 69, para mag-17 isa na lang po yun. Pero, sabi ng Bible, when the Messiah will be cut off, but not of himself, that is 69 weeks. Exacto yun. So, yung time na Pentecost, on the book of Acts, yung Pentecost day, ay 33 and a half. Tama? Tapos, Stephen, kasi si Stephen, nasa chapter 6 tama ng action, di ba? So, chapter 6 o chapter 7? Chapter 6. Chapter 6, di ba? So, from the time of Pentecost, umusad ng panahon ng kaunti, yung tumatakbong panahon after Pentecost, it's not the time of the Jews. Tayo pa rin ng Jew yun. Tayo pa rin ng Jew, yes. Pero, nung time na lumabas na po si Stephen at siya pinatay, hindi na po tayo ng Jew. That is the time of the Gentile. Pumasok na ang Gentile. Kasi sabi ni Pablo, pumasok na si Pablo, na-convert si Pablo. Yung inaral ni Pablo, tinanggil ng Udyo. Kaya sabi, ang ibang menyo ay para nasa This is the time. Sigurado na, kaligtasan na, Ano? ay confirmation, corruption, Sorry, so. as a nation, 33 and a half, nag-exist pa yung Judeo-Christianity. Yung Judeo-Christianity, ito yung tinatawag sa Bible, the way. Sila po yung the way. Sila po yung tinatawag na the way doon. Itong mga Christian na Judeo. Ganun, kahit saan. Pero yung Judeo Ikaw. Ano nag-computer? Tagapin. Bahay. Kasi Christmas naman eh. No? Kaya pinayagan ka. Ha? Nag-subscribe ka ba? Ha? Nag-subscribe ka doon? Ikaw na mag-isa? Ito yung Bible. Ulit na lang. Sa 1,260, paano namin i-compute ang total niya? 42 months? Ito po. Sa 1,260, yung 3 and a half, inuha ko ito sa 3 and a half years. Ilan? Prophetic time, prophetic. Sa prophetic po, prophetic, tama ba? Prophetic. Sa prophetic is 360 days. So, ito times mo sa 3 and a half years, And i-divide ba? I-divide ang 360. Para kung nakuha natin yung 42 months, i-divide natin sa 12. So, 42 times, hindi, paano yung itaw yung 42 sa 1 to 16? 42 months is ilang 12? Ilang 12 sa 42 months? Divided. By 12. Ang tanong, paano ang 42 months maging 3 and a half years? 1,360. Paano yung divide sa 42 months? Hindi yan divide. Ang 1 to 60, yung 42 months, hindi yan divide. Pareho siya, 3 and a half years. Hindi na, paano na naging, paano na Gawin natin. Each month is 30 days. So 30 days times divide 30. hindi times mo. Hindi to divide. Times mo sa 42. Eh, Mike, ulo mo. Nakasulat kasi sa Bible. Yeah, Mike. Yan na. 1,260 divided by 30. Divided by 30. 42 months. Okay, so confirmation lang yun. Okay. Okay. Sino may tanong? Sige. Kaya
Kinokopya. Dito sa baba, pakibaba. Oh, Mr. Conching, pakisigaw. Pagdating ng 45 days, ano nangyari? Ate, abot na to 30 minutes. Anong gagawin, no? Okay, sino na may tanong? Ibang sito. Oh, wala mo nang kasunod si Conching. Ako. Sagutin mo muna si Conching. Yung resurrection na bakit pa dito sa before ng ng 30 days, may resurrection. Sa kanyang kalata natin yan. Okay. Yung 30 days. Resurrection. Ang verse natin dyan, before ng Niradyo ko yan kanina. Niradyo ko yan kanina. Sinabi ko sa radyo. Babasahin natin dito. Hindi, ang sabi ko, itong tanong mo, sinabi ko kanina, siguro yung karate sagot. Sasabihin ko rin, Garfrey. Sa ating kalintay, pressure na sa sa pag-upong. Ay ko yung mga pressure. Sabi ni brother dito, kung sa tuyo, pag-rapture ng 100, katulo. Kasama sa pag-uubog. Paano makakasama sa pag-uubog yan hindi naman nakasama sa kasala dyan yung 144,000. Okay. Ready, hindi nakasama sa kasal. Okay. Ay, Bartolom, hindi mo pinutol yan, ha? Tuloy-tuloy yan, ha? Matagal ka na. Tapos, kung tinuturo ni tayo dito, turo mo si Rose. Pag nagtatanong, tayo ka, tunan mo si Rose. Tayo ka, biglang ikot. Doon sa pagbaba ni Cristo, di ba may white horse? Anong meaning ng white horse? Literal ba yun na nakasakay si Cristo o hindi? Kwa! Men. Okay, sino pa ka? Gerald. Lah. The woman said it in the wilderness. Woman's ready to Paano sila pinakain? Kasi 1,260 days. Paano sila pinakain? When the second trumpet poured out into the earth. Okay, sige. Paano pinakain? Nakain. Kasi fish nakasabi. Okay. Ano ka? Yung 144 yung sabi ni Brother Dito mga kapatid. Naluturo ko kay narinig ko sa grupo ni Brother Dito na hindi makamatay yung 144 kundi itatapon sila. Saka ang namatay daw doon, yung ginamit natin verse na ebidensya, yung may lumanap na loob, hindi raw yun yung 144, kundi yung ibang tao yun. Okay, next. Wala na. Okay. Sulat niyo yung sagot, sulat niyo yung tanong, sulat niyo yung sagot, ha? Ang tanong ni Mr. Conching, yung 45 days extra. Barney to, round girl. Abot-abot sa Pacquiao, eh. Round girl. Okay. Ang 45 days, kaya ko to inaangat, lumapit naman kayo sa dingding. Ano, maraming kapatiran, dinadaan-daanan lang to eh. Kailangan magkaroon kayo tanong. Okay? Tignan niya si Cosme. Kahit sinta rin, napatitig din yan. Nakatakot kasi. Ngayon,
ito 45 days, ay cleansing of the temple at separation of the sheep and goats. Sabayan. Tignan nyo, papatayin yung mga kambing sa lupa at nag-cleanse ang temple sabay. The whole earth will be cleansed. So dito, ibang cleansing to. Yung super wicked, pinatay. Iba yung goat, iba yung super wicked na ano. Sunday to Mexico. Umaga. Sa record. Dito sa Armageddon, dito sa 30 days, ang cleansing nito by fire, yung super wicked, at yung mga gawa ng tao sa lupa. Pag nakapanood ka ng pelikula na wasak ang lupa tapos lumabas yung mga tao, human left. Isaiah 24:6. Pag human left, hindi ba na yun kaya? Ay, sama ka! Nakaligtas din ako! Ay, hindi, papatay ka. Hindi pala, hindi ka malusot. Di ba? Ano yun ka rin? Teka, ano ka, kambing? O, ano ka? Or lupa? Okay. 30 days resurrection. Ang nagtanong nito ay piling kamay. Piling 30 days resurrection. Ikaw ba yung 30 days resurrection? Pala. Doon, kunan mo siya. Napipindot mo yan. Nonoy po, nonoy. Gagawin. Cleansing of the temple and separation of the sheep and goats. Matthew chapter 25. Kung nakikinig ka sa radyo, madalas kong panggitin yun. Matthew chapter 25, verse 31 to 46, separation of the sheep and goats. The judgment of nations. Itong judgment of nations, kahawig, kaparallel, itong Great White Throne. Itong judgment of nations, sino ang karapat dapat pumasok sa millennium para mabuhay? Para maging citizen sa millennium. So, kailangan isulat ito sa notebook mo, Matthew 25, 31 to 46. Basahin mo sa bahay, after pagbalik ni Kristo, kakawigin niyo yung mga tao. Okay na, Sister Monte ha. Bago ang 30 days, may start. Ay, ito pala yung tanong 30 days. Okay, proof. Ang hinihingi yung pastor lang, sabi ko kanina sa radyo. Sino nakinig sa radyo? Wala? Nakakalungkot naman. Super na yan! Okay, anong book, chapter, verse ko binanggit? Yung resurrection. Ay, hindi ko binasa ng mahaba. The other weeks ko pala. Sige, buksan niyo na. Matthew, earlier week. Binanggit yan, earlier week. Matthew 24, 29. Ay, binasa ko rin kanina. Binasa ko rin. Even though, nasa bayan ko, binasa ko rin. Buksan niyo. Buksan niyo. Matthew 29. Matthew 24, 29. Yung position ninyo. Sino na? Pwede tumutok sa Bible niya, no? Hey. Nonoy po. Tutukan mo yung binabasa dyan. Verse 29. Lapit-lapit na sa Bible. Tutukan mo na yung ano, 29. Para mabasa ng taga-YouTube. Netizen. Okay. Mula 29. Hindi nga mabasa. After Ano. the tribulation of those days. So, after the tribulation, the sun shall be darkened. There shall appear the sign of the Son of Man in the sky. So, bababa ka lang. Bababa ka lang. So, and he will gather his elect from the four winds. Lubog yun. The sound of a great trumpet. He will gather his elect from the four winds and from one end of the heaven to the other. So, sino yung elect? Anong talata yan? Matthew 24, 29, 30, 31. With a great sound of a trumpet, he will gather his, and he shall send forth his angels. Saan ba dyan? And with a great sound of a trumpet, he shall gather his elect from the four winds, and from one end of heaven to the other. Yes. Yes, when he gathers his elect from four winds, lupa yan. Ang four winds, hindi sa langit yan. Sa langit, walang north, south, east, west. Sa lupa, merong north, south, east, west. Pero doon sa langit, merong one end of heaven to the other.
You can just imagine, pag may metaphor ka lang, gaano nakalaki ang hallway. You cannot see it by telescope, pero kung gaano kalaki ang universe nakita nyo, ganyan ang naramdaman nyo sa other dimension. You're going into another dimension, nag-celebrate kayo ng marriage, supper of the Lamb. Kung gaano kalawak ang universe, yan ang feeling nyo, parang hallway nyo lang yan. Ano yung hallway? Nakapunta na kayo sa PICC na malaki auditorium, di ba? Sa Araneta, o what? Yung super laking hallway, the hallway. Hall. O, convention hall. So, from one end of heaven to the other, yun yung mga angels, yun yung mga resurrected saints before. Sa first phase, second phase. But the last resurrected saints will be from the four winds. Tandaan niyo yung four winds. Tipo larawan yan. Ezekiel 36. You come from the four winds. Meron pa akong radyo na four winds. Nag-resurrect ang Israel. Hindi lang Israel. It's a type of those who will resurrect from the four winds. Okay. So, sa loob ng 30 days na yan, yan na yung pag-gather ng ilan at sabay ng pababa. So, ang pag-gather na yan is 30 days. So, habang ginagather yan, the war is taking place. Pero the war will be stopped. Titigil ang war. Kasi, hindi pa hintulutan na sirain ang lupa. Ang todo. Okay. Mangyayari, pero hindi sagad. Unless those days, Matthew 24 days, unless those days shall be shortened, no flesh shall be saved. Pero, meron tayong separation ng sheep and goats, di ba? So, for the elect sake, sino yung mga elect? Ang elect, meron siyang glorified elect, at meron din siyang mortal, natural body elect, yung citizen of the millennium. For the elect sake, bakit? Anong pakialam ng glorified kung maligtas yung iba? Eh, wala kang pagmumukuan. Bakit ka pa naging hari sa sacerdote? Wala naman tao, parang sa pag-iskan, no? Wala ka tao sa millennium. Kasi dahil ibang level 2, level 3, level, wala rin ka tao sa millennium. Biblical, may tao sa millennium. Okay? Nagpasa lang si Barbar sa balita, kaya sabi niya, walang tao sa millennium. Tingnan mo, oh. So, kaya may tao sa millennium, kaya for the elect, those days shall be shortened. Okay. Ikaw hawak. Next, I see. It's ready. Huwag mo pindot, ha? Kakasali. Okay. Ang tanong ni Berkeley, hindi naman nakasama sa kasal. Anong karapatan mong magbubog? Sorry, si Berkeley nasa taas. May humabol ng police virgin, naging wife. Saan yan? Tingin ka? Bakit ka, kumahapon ka lang, magbubog ka ba? Ito lang. Okay. Hindi ko saan ka kung din. Kasi, alam ko lang, pag kasama ko dyan, hindi mo gagawin niya. Kahit in-example ka na. Tulari lang. Kasi tanong ko eh. Ang tanong mo, bakit sila maghukom? Hindi naman sila nakasama sa marriage. Sagot, makinig. Ang marriage, Lahat. may iba-ibang antas. Ang Israel married din yan. Yung Old Testament saints, they're married to Jehovah. The Old Testament saints. They're married to Jehovah. Pagdating sa New Testament, Christ in the church na. Christ represents God. The church represents Israel. May marriage. How about a foolish virgin na naging wife? Hindi sila kasama sa kasal. Pero, nagpahit sila yung dugo nila. Mabul. Okay? So, ang pinakakasal nila, alam niyo ba, pati whole creation kasal dito. You have to understand the mystery of marriage, hindi lang sa bride ng church. Ang total na kakasal is whole creation. Inuunti-unti lang yan. Sino ang nasa pedestal, sino yung nasa posisyon. So, ang foolish virgin na naging wife, sila ay meant to be married, nahuli na, na-delay. Okay? Merong foolish virgin na talagang walang karapatan magungkal kasi hindi na sila nag-wife. Tuloy-tuloy na sila foolish na wala lang ang virginity. Pag nawala ang virginity, hindi ko lang support na. Ngayon, naradyo ngayon sa Saturday, no? Emphasize yan. Naradyo na rin nasa kahapon na Thursday. Pero, yung foolish na nagsisi sa pagka-foolish at naging Berea, nag-wife, may karapatan maghukom. Kasi sila mismo nakaranas ng
ng hirap. Yung dinaanan ng mga dapat naging bright, madadaanan din nila, mas matindi pa. Humabol. Okay? Okay, follow up, Freddy. Kasi, di ba, yung kasama sila, kasama. Ibig sabihin, uupo din sila sa trono, yung sinasabi sa Revelation 3:21. Oo, kasama siya. Alam niyo ba, Nakakalata na ako sila, sumaupo yung Spirit. pakita sa Bible niyo, Revelation 20 verse 4. Please open. Ibasa. Jai. Ayaw mo yung mga police spirit nila. Baka sabihin talaga, no? Pag bigyan natin ng bakyan, di pa lang sabihin. Okay, ibasa. Revelation 20 verse 4. Gusto ko magbasa. Sister Melody. Nakasan mo, ha? Saan? Hindi ka lang pumunta. And judgment was given unto them. Oh, judgment was given unto them. For the wisdom of Jesus, and for the word of God, which has not forsook the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads, or in their heads, and they live not to Christ 1,000 years. Pinatay sila ng beheaded, no? Tribulation saints. They sat on thrones and Jaya. judgment was given to them. Okay? Pero brother, Hindi May talaga may tatawad doon sa akin. di ba? My white robe, my Explain with white robe. White robe ay Revelation chapter 7. Maraming white robe, pero magkakaroon din sila ng pamumuno na pagkasacerdote. Oo, tama? They shall be priests in the temple of God. Puputukan Pero they ka. were given white robe. Ang white robe apply sa Kristiyano, ang fine linen apply sa bride na mauuna sa ordinary Kristiyano. Okay? Ngayon, kung is given white robe, walang judgment na bibigay sa kanila. Pero ang point ko, Brother Francis, yung tatlong Uy, wala na oh. Gag gumagalaw yan. Bakit si ano? Kailangan din gumagalaw. Brother Francis, yung tatlong klaseng damit ng pangkasal, hindi pwede sila magkakapareha doon sa fighting. Ganito, Brother Lee, hindi sila kapareha. Sabi kapareha sila eh. Sila ay huling-kulela. Nagdusa sila ng mas malaki, nagbayad ng mas malaki. Mas malaki bayad isa. Sandali, pakinggan muna ako. Pag sila ay humabol na, para silang kapareha. Pero hindi siya pala kapareha kasi sa kapanahunan, talagang na, ano, oo. Mukhang kaparehas natin. Oo. Oo. Okay, white horse. Si Sister Valentine white horse? Ay, Sister Rose yung kabayo. Sister Rose, white horse. Horse is authority and power. Ang tanong mo ba, literal bang kabayo? May literal kabayo. Sabi ni Perfect, may literal na kabayo. Hindi ka pa naman si Perfect. Pwede literal na kabayo. Si Muhammad ay nagturo na may kabayo talaga sa langit. Sabi niya, ewan ko talaga pinuro may kabayo dito sa Israel. Ngayon, si Muhammad sumakay kay Burak. So meron silang animals sa langit. Okay. Personally, hang ako dyan. Okay? Pero, ito muna ang tuturo ko. Ang kabayo represent authority and power. So, yan, safe, pwede mo ituro, surefire yan. Ano bang type and shadow ng kabayo? Okay? Next. Sino to? Ay, tika, tuloy ko yung ano. Halika. Solo. Oh. Si Soros, hindi nakabayad sa 144,000 na. Okay. Anong prueba mo namatay ang 144,000? Ang pinanggalingan ko church kay Brother Jackson, Brother Al, we can borrow contender magazine here, no? Pero library to, wow, wait lang. Turo ng aming previous church, the 144,000 will not die.
Eventually, naging teaching niya. So, ngayon, I have a change of viewpoint when I saw something malinaw sa Bible. Of course, difference ko na yung kay William, mga kasama namin. Ito yung proof ko. The 144,000 is the first fruits from the earth. Mataas ang anointing nila. Hindi sila mababa. Okay? Kung hindi sila mapapatay, at yung mapapatay yung mga ordinary tao, who will receive greater glory? Yung ordinary tao. Because they will be resurrected in glorified bodies, samantalang itong 144,000 will be in mortal bodies. May nakasulat sa Bible, they died because of their testimony. In the long version. Yung isang binasa ko sa iyo ngayon, ha? Revelation 20 verse 4. Isa, Revelation 12:13 or 11. Sabi ron, by the words of their testimony, they did not love their lives unto death. So they're willing to sacrifice their lives para sa testimony report. Ang nangyari, kung ito ay hindi 144, may mas mataas pa sa 144. Kaya baliktad naman, unfair, di ba? Sila nakinig lang eh. Tapos sila mag-suffer. Ito naman hindi mag-suffer. Sila mag-glorified, ito hindi mag-glorified. 144. So, yan ang unawa, kaya kung naging unawa, 144 will die. Sila yung fellow servants, sabi dun sa 15. Wait until your fellow servants will be killed sa tribulation. Ito, fellow servants. Sinuro sila sa amin, these are servants of God. Nakakatawa yung ito. Namatay ang 144, pero hindi sila servants of God. At titig naman ng Lord Jackson, servants of God itong 144, pero hindi namatay. Pero sa Bible, until their fellow servants will be killed. That means to say, 144 are servants. They will give the message of the everlasting gospel as the last message. Sila magdadala ng trumpet message. The two prophets brought the trumpet message. They died. The 144,000 continued the trumpet message. What is a trumpet? It sounds an alarm. It has a message. Like us today, it has a message. So the trumpet message here is similar to our end-time message. The difference is the whole world is really experiencing cataclysm. Today, the cataclysm we experience is yung expanded kaya hindi mercies of God. Isipin nyo, may earthquake pa tayo ngayon? Sino naniwala may sakot na tayo ngayon? Sa amen. Ikalamigan. Lahat, di ba? Gera. Ngayon, isipin mo, lahat ng kalamigan for 2,000 years, isiksik mo sa 7 years. Nakakatakot, di ba? Oras-oras, araw-araw, may problema na. Wala na kayo maglinis. Ito na. Malong pa yung World War II, no? So, that is the trumpet message yan, mas spelling, mas matindi. At dala ng 144,000 yun. Kuya, make book mo, model. Then to die, to receive resurrection. At kasama nila yung lamb sa Mount Zion. Resurrected yun. If you read Revelation 14:1, the lamb stood on Mount Zion with him the 144,000. Resurrected yung 144,000. Parang ibig sabihin, bumaba ang kordero. At pagtayo na niya sa templo, pagtayo na niya sa Mount Zion, malawak ang Mount Zion, no? Kasama ang mga politician. Yung 144,000 ka fellowship niya, kasama niya. Diba? Yan yung sinasabi kong resurrection dito eh. Sa resurrection, makasama na niya eh. Kasi si Moses nila, kasama niya. Pagdali ha, tatapusin ko lang yung ano. Sino pa natitirang dapat tapusin? Wala na? Ubus na. Okay, Brother Dodoy. Ay, si Madelan. Asan si Madelan dito? Oo nga. Paano pinakain? Brother Madelan, paano ka pinakain sa wilderness? Okay. Ganito yun. Ang nation Israel ay magkakaroon ng physical food sa tribulation.
Because food will be scarce sa tribulation. But the Revelation 12 woman as a nation of Israel is quite parallel to the church. Now, the church does not survive on physical food mainly. The church may pinag-usapan sa third seal. Heard not the oil and wine. A measure of wheat for a barley. A denarius for a barley saka wheat. So, ibig sabihin, ganito. Spiritual food, nagkaroon ng scarcity sa Dark Ages hanggang Reformation period. If you look at the Church Age booklet, may black spots. Di ba may circle? At may black spots. Look at that, yung circle, hindi masyado black. Nagkaroon ng darkness, no? Yan yung sinasabi, the woman hid in the wilderness. The Church Ages na, pinagsasabi ko. The Church, tumakas sa Amerika. Sa Europe, kinampihan sila ng hari mismo, si Luther, pinagtektahan ng isang hari. Yung England, naging protestant dahil lang sa polygamy or immorality ng hari, pero na-protect, na-preserve yung Protestantism. Nagkaroon ng freedom sa Word of God. So the woman ay nakakain sa wilderness. And yung woman, gusto patayin ng dragon. Papatayin talaga sila ng Katoliko nun. Okay? Ay, wala kayo namin ng siguri, pinapatay talaga yung mga protestante. Wala mo sa protestante, pinagkulungan yung papatay. Okay? Okay, tatapusin ko lang. So, nagkaroon yung woman fled, tumakas yung ibang protestante sa Amerika. At hindi natin hapon sila na pagkain o lulupinan sila ng Diyos. Pero nagkaroon sila ng spiritual food. Yung iba nagkaroon ng famine. So dito sa time na to, ang literal Israel nation makakakain at yung dispersed nation at yung spiritual na pagkain nila yung everlasting gospel ng 144,000. Okay, tapos na si Magellan. Teka, saan na yung camera? Tutukan mo si Magellan. Napatutukan mo yung blackboard pag pinutukan. Paano pinakain ang woman with the seven trumpets poured out into the earth? Hindi ko makamit yun na magkabit sa mga pagsikipo. Buong yan. Pero nasa town, may hiding place. At yung tinuturo nung salvation dun sa loob kailangan pumunta kayo doon, kailangan bumasot tayo na kami, pumunta rin kasi tribulation na. Iyak-iyak na si Marlan. Hindi ko lang gagawin ko sa inyo, kawawa naman kayo, may iwan mo na kayo, pumunta na ako. Sinakot lang. Ngayon, tribulation na, ang salvation na pumasok sa isang lugar doon, yung hiding place. Nasa bahay nung kasi yun yung Petra, o yung Silim, o yung pero yung literal hiding place for literal Israel. But the spiritual Israel, ang hiding place niya is in the revelation of the Word. Yun nga kasi maraming place talaga na literal. Kasi maraming umaangkin sa wilderness na yung Petra. Saan talaga yung ano niya? Malawak yan. Pag sa wilderness, Judean wilderness. Open up Matthew 24. Buksan nyo. Hanapin nyo sa Matthew 24. So hindi lang Israel. Maraming talata, pero ang naalala ko lang Matthew 24. Sa Matthew 24, hanapin niya yung sinabi ni Christ. Verse 15 yata yan Verse 4? Verse 15. When ye shall therefore shall see the abomination. Tignan mo yung Bible, Sister Giant. 15. 15 or 16. Okay. Pakibasa ka lang. Dito ba? Wala. 15. When ye therefore shall see the abomination of the nation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place. Pakinggan niyo. After read, let him understand. Next verse. 16 na, Melody. Melody na. Tama. Revelation 24:16. Then let them which be in Judea Flee to the wilderness. Mountain. Tuloy. Verse 17.
17, let him which is on the housetop must come down to take anything out of his house. Tuloy. 18, neither let him which is in the field return back to take his load. Tuloy. And pray When that no our one to flight. take the child and to them that gives something to Sabi ko nga parang but pray parehas that your tayo son will pala. not in the winter, neither on the Sabbath. Okay, pwede na yan. Yung mountain, siya ng wilderness. Nakasulat sa Revelation chapter 12. By the way, di ba si Christ, dinidescribe niya ang panahon ni Titus? Pero may foreshadow sa future yan. Which is yung Israel, yung Revelation 12. Kino-foreshadow niya yung time. Mangyari ulit yan sa Israel. Okay, last na, tutukan na si Joey. Ay, si Totoy. Kasi si Totoy na una eh. Ito na lang, dalawa. Bakit natuloy yung Valley of Megiddo? Baka yung river yung kasi ang matuyo. Bakit matutuyo yung Megiddo? Hindi pa. Ang Megiddo, hindi. Baka gusto mo yung dugo sa Megiddo. Hindi siya maganda lupa. Ano yung natuyo? Yung dugo o yung tubig? Hindi, yung sa Ibang Buddhism. Yung pagkalaban nila, di ba natuloy yung Palit ka dyan. pagbabalik Christ? Natuyo. Pagbabalik Christ, di ba? Umalis Ang yung tubig. ka sana. Umalis. Bakit siya natuloy? At paano yun? Ah! Nakuha ko na. Hindi Megiddo yun. Spring or river sa Genesis. Ezekiel 47. Meron din sa Zechariah chapter 14. Okay. May ilog sa Eden. Malaking ilog yan. Kaya yung Arabia that you know today is not desert. It's a flash. Ano? Sandali, isa yung river yung atin. Ngayon, after the fall, after the flood, nawala ang river na spring of Gihon na lang. Yung spring of Gihon na yan, yes, tipo larawan din sa churches ng Holy Spirit na Monte, di ba? Ngayon, punta tayo sa Megiddo. Walang kinalaman ng Megiddo dun sa pagbabalik ng tubig. After Megiddo, pagbaba ni Christ, His feet will stand on the Mount of Olives. Magbaak yung Mount of Olives. And water from Jerusalem, if you read your maps in the Bible, yung temple, nakaharap siya is going sa Mount of Olives. Pag nag-split yung Mount of Olives, the rivers will pass. Yung spring of Gihon, magiging malaking river yan. Ezekiel 47. Zechariah 14. Pag naging malaking river yan, ito-flow siya sa hanggang desert Arabia. Mabubuhay siya. Getting ready for the millennium. Ang ganda, everything is like a paradise of Eden. So, yan yung bumalik na river. From Mount of Olives going to the desert Arabia. Ngayon, sabi mo Megiddo. Hindi Megiddo directly, east niya. Okay? Ang kalat niya, hindi lang east eh. Kalat niya 4 sides. Okay? Parang 4 wings. Okay, so, doon naman sa Megiddo, dugo sa preno ng kabayo. Niradyo ko kanina. Nadanak ang dugo hanggang preno ng kabayo. Hindi yan matuyo. Mababasa. Hindi siya matutuyo, ha? Pag natuyo, ibig sabihin, may binom na. Natuyo yung tubig siguro. Hindi nga kinalaman yung Megiddo. Isa ka pa. Ang Megiddo saka mga kaya ay ibang topic yung water and blood. Di pa lang. Sabi ko nga, different tuyo yun. Hindi na dating river yun eh. Dating battleground yan. Dating battleground yan. Kung nga, battleground yan river. Ang matutuyo river yung Prates. Para to make way for the armies of the east. Para mag-meet sila sa Mexico. Ano naging sinabi ko eh? Natuyo yung river. So natuyo yung river, sinabi ko. Hindi mo sinabi yung Prates. Hindi pwede ipalit yun. Different for us. Ito may mama. Buksan niya yung Bible niyo sa libro. Ito ang Prates. Ito ang Megiddo. Magkaibang lugar yan. At yung Mount of Olives dito. Somewhere here. Pag siya naglabas ng tubig, hindi lang Megiddo, buong Arabia. Middle East. So, ito ang natuyo, where ito? Lipates. Natuyo to. Pero yung dugo, hindi pupunta dyan. Parang yung ilog na palitan ng dugo. Parang pusing. Parang yung musik. Ito, natuyo siya.
Pag dumaan ng army, pero dugo nandito. Sa Megido. Kaya nga dito nga. Megido. Check nyo na lang ba ito? Sa Murami mapa. Megido and Euphrates. Malayo. Okay? So another topic. Unrelated. Di pwede yan pumalik niya. Dugo ang yun natin. Okay. Tapos na siguro yan. Other Joey. Sa 12 Revelation 12, sabi ron, 1,260 days din ang pagpapakain dun sa woman. So, dito sa remaining 1 week, saan nyo magsisimula? Mag-overlap na sila ng 144 o sabay na pagpakainin ng after the death of Ang 144, kumakalat sa mundo yan. Actual woman, nakarin nga may message, yung tatago na sila. sabay. So, ang hapon naman ng 144, yung mga nakakalat sa mundo na rin ng overseas. Itong nation of Israel na nakatago sa dreadful day of the Lord. Natago siya for safety dito. Kasama ng 1,200. Itong 1,260, yung last half. Bakit itigit siya? Ito kwento ko sa inyo. Pag wala pang World War III, siya ang hinahunting. Pero nung nag-World War III na, hindi na siya ang hinahunting. Sila na yung pagpapatayan. Yung binanggit sa King of the East. Ang binanggit lang King of the East. Pero, kasi maraming Chinese sa Pilipinas, di ba tayong ialay ng King of the East? Oo, kasali. Pag hindi kayo sumama sa conscription dito, sumama kayo sa conscription dito. Kasama kayo sa armies of the King of the East. Pero Freddy, sabi nila wala na. Sorry, pero Freddy, kumoto ba ka na? Baka pa ka na yung Panginoon. Inclusive, brother, Pastora. Maganda sana yung tatanong ko. Sige, tayo lahat ay yung may dalawang Ate pa. Francis. Sumigil po tayo lahat. Tayo ay mananalangin, mga bata. Bago tayo hallelujah. Ay dumating sa amin mga kaluluwa upang linakawin ang aming kaaway. Palutin ang dugo ni Jesus sa aming mga buhay, na sa aming pag-uwi ang proteksyon sa daan ay aming pong kinikilala, maging sa pag-uwi namin sa aming pamilya, taglayan kapayapaan, maging sa buong gabi ito sa aming pamahinga. Salamat mga Diyos at sa iyo lahat ang aming papuri, ang aming pasasalamat sapagkat mabuti ka sa aming lahat. Ito po ang aming kahilingan sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi at magandang mga bukas. Amen.